Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Binabati ko po lahat na naka-tune in sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM, pati na rin po sa ating mga viewers sa Facebook and YouTube na Adventist World Radio Manila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. At kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagdanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan po, makakasama pa rin natin si Doc Blessy Varona at ipagpapatuloy po natin ang ating paksang Fear Not. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Grabe! Pataas ng pataas ang mga bilihin. Ang mga tao natatakot na talaga bang patuloy patong tataas? Ang sweldo hindi tumataas. Pero alam nyo, ngayon merong message si Lord sa atin. Sabi sa Bible, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. So, ang mundo hindi na pabuti. Ang mundo ay pa-worsen. Pero God has a very special message sa atin. Kasi itong fear not message ni God sa atin, this is the most repeated command in the Bible. Paulit-ulit niyang sinasabi, fear not. 365 times nga eh. Sabi daw sa Bible na bilangin mo. So it's sufficient for one fear not sa isang araw. So fear not na naman, bukas matatakot na naman tayo, fear not. Bilihin tumataas, mga sitwasyon hindi na nagiging mabuti, o nandito yung mga calamities nakapaligid sa atin, ang gera na handyan. Pero ang sabi ni Lord, fear not. Okay? At bukod pa doon, maraming relationship na hindi umaayos. Sabi ni Lord, fear not. Yung mga magulang natatakot kasi mga anak nila, ano ba ang kahihinatnan? Ano ba ang kalalakihan ng ating mga anak? So God has a message for us, fear not. Ngayon, itong fear not sa Bible ay talagang, sabi nga, alam na alam ni Lord talaga ang na-experience natin eh. Yung takot na handito. Alam nyo, yung pag natatakot ka, yung parang talagang masama yung pakiramdam. Okay? Ang pangit talaga dito sa fear na to, talagang ang hindi maayos, no, dito sa fear, ayun bang ang fear ay talagang naaapektuhan ang physical health natin, psychological health natin affected, and mental health, okay? Even our relationship naaapektuhan ng pagkatakot. Alam nyo, ang fear, matindi to eh. Kasi ginagawa niya yung talagang ikababagsak natin. Okay, number 1, fear deceives you, no? Niloloko tayo ng fear. Fear exaggerate things. Okay? Pinapa-exaggerate ng fear yung mga bagay-bagay. At yung fear talagang pag nag-magnify yan ang magsisiklab sa ating kabuhayan, sa ating buong pagkatao. Okay? So ulitin ko ha. Fear exaggerates things, fear paralyzes us, fear deceives us. Tatlo, no? So again,
I'm sure marami kayong kwento na talagang mag-uugma dito sa nagpa-paralyze ang fear, nagde-deceive, and then it exaggerates things. Alam niyo ba, hindi ako lecturer, eh, may kwento ako sa inyo. Hindi ako lecturer 'no, lumaki ako na simple province girl, mahiyain 'no. Meron akong kapatid sobrang magaling, sobrang matalino. Alam niyo kung ano siya, hindi nag-aaral, perfect ang exam. Magaling, meron siyang photographic mind. Siguro meron talaga siyang style ako medyo aral ng aral, B student, okay. Pero alam niyo dumating ako sa punto na hindi ako stage person. Hanggang hindi ko kayang mag-lecture, hindi ko nga kayang humarap sa mga tao, humawak ng microphone, hindi ko kaya 'yan. Pero isang araw 'no, dietitian na ako nito, ito mga ano 'to, 1989, okay. Dietitian na ako. And then, sabi ng boss ko, "Blessy, speaker ka." Kasi wala yung magaling na speaker, nagpunta sa Amerika. "Speaker ka." Sabi ko, "No ma'am, hindi ko kaya 'to. Mahirap para sa akin 'to, hindi ko kakayanin." Kasi takot ako sa microphone, takot ako sa stage, takot ako sa public, hindi ko kayang tumayo. Okay. So, sabi niya, "Blessy, pero alam mo may reward." Sabi ko, "Ma'am, ano po yung reward?" Sabi niya, "Mag-speaker ka sa 20 na secretaries. Tapos paghandaan mo lang 30 minutes talk, pero may reward ako sa'yo." Sabi niya. Sabi ko, "Ma'am, ano po yung reward?" Sabi niya, 2 months mong gagawin yung mastery ng lecture mo. All you have to do is mag-time in ka dito sa hospital tapos umuwi ka sa inyo, mag-breastfeeding ka sa anak mo." During that time, may newborn baby ako. "Mag-breastfeeding ka sa anak mo, 2 months, ganyan lang ang gawin mo, mag-report ka saglit sa hospital, uwi ka sa bahay mo, ta's mag-practice ka na ng talk mo." I was so interested doon sa reward, hindi ko gusto yung talk, hindi ko gusto mag-speaker, ayoko mag-lecture. Pero ang gusto ko yung reward kasi para akong may 2 months na malapit lang yung bahay namin sa hospital. So, walking distance, so makakapag-alaga ako sa anak ko na newborn, ma-extend ko yung breastfeeding ko. Tinanggap ko yung invitation. After 2 months, sabi ng boss ko, nakuha ko na yung reward ko ha. After 2 months, sabi ng boss ko, "Blessy, dumami, naging 50 people. Ma'am, sabi mo 20 lang po na secretaries. Alam mo po na hindi ako speaker." Sabi niya, "Mag-practice ka pa. Bibigyan pa kita ng another 2 weeks. At saka huwag kang mag-alala, yung dumagdag na 30 mga accountants, walang alam sa nutrition yun, 'di ba? Ang mga secretaries wala ding alam sa vegetarian. Vegetarian pa naman yung topic, alam na alam mo 'yan. Walang alam sila, kaya kaya mo. Sige, gawin ulit natin yung reward mo, additional 2 weeks." So, gano'n ang ginawa ko. Tinanggap ko yung reward ko, nagpa-practice ako magbasa lang ng script na 30 minutes talk. Sabi niya, "Hindi mo naman kailangang memorizein yung script mo. Paturo ka diyan sa asawa mo, tapos ang gawin mo basahin mo lang and then 30 minutes tapos na yun." O imaginin mo, 2.5 months yung reward sa'yo, okay. Para lang gawin mo 'tong ano na 'to, 'tong assignment na 'to. So, tinanggap ko siya. Alam niyo, a day before the seminar, sabi ng boss ko, "Blessy, sorry ha." Sabi ko, "Ma'am, bakit po?" Sabi niya, "Kasi dumami ng 100." Naku, yung fear ko talaga grabe. Grabe na yung fear ko. "Ma'am, ba't 100?" "Huwag kang mag-alala, mga wala namang alam siguro yan sa nutrition, tsaka na-memorize mo na. Sige, bukas naman na yan." Sabi niya, "Kaya mo na yan." Alam niyo, yung asawa ko kinabahan din, natakot din. Kasi baka nga talagang mahimatay ako doon sa seminar. Nagpunta kami sa Rustans, meron pa kaming may Harrison Plaza diyan. Tapos punta kaming Rustans, binilihan niya ako ng puting damit, tapos magagandang lace na mga flower na red, doon sa laylayan ng damit ko, tsaka heels na mataas kulay pula. Sabi ng asawa ko, "Blessy ha, titingin ka lang sa lace at tsaka sa ano ha, sapatos. Huwag kang titingin sa audience ha, kasi baka marami yung 100." And so I was wearing the white dress with red flowers ng mga lace sa ilalim sa laylayan ng damit ko, with red shoes. Alam niyo, pagdating namin sa seminar hall, it was the first wellness convention in the Philippines. 600 people, malaking auditorium, malaking auditorium.
hindi na gumagana ang lace at saka ang sapatos. Feeling ko hindi na ako makatayo. Kasi fear paralyzes. Okay? Grabe yung takot ko talaga. Alam niyo anong ginawa ng husband ko? Ang ginawa ng husband ko, tinawag niya yung nanay at tatay ko, yung nanay at tatay niya. So 5 sila nagpe-prayer band doon sa kanto ng auditorium. It was a big like theater-like auditorium. Tapos nag-lecture ako sa 600 participants. And they are not nurses and accountants. They are medical people, doctors, and medical people. Sabi ko, wow. Para ako talagang gusto kong mawala. Alam niyo yon yung feeling na gusto mong mag-disappear na lang. Yung para kang bula na nawala na lang. And I was really so afraid. That was my first speaking engagement. Pero ang sabi ni Lord, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Ang hirap tumayo. No, ang hirap tumayo nung panahon na yon kasi talagang walang lakas yung mga tuhod. Tapos yung puso ko parang lalabas yung pagkatibok niya. Tumitibok yung puso ko na siguro yung mga hormones ko talaga nagganahan. Pero I was able to finish the talk by God's grace, no? Alam ko may nagpe-pray sa aking 5 tao na doon sa sulok ng isang corner doon nung conference. Nakikita ko sila nakatayo, nagpe-prayer band talaga. And then naging successful yung first speaking engagement ko. And that was the first kaba, no? Fear exaggerating. Alam mo yung sobrang takot mo na parang talagang gusto mo ngang mawala, eh, okey? Fear, talagang paralyzes you, hindi ka makatayo, okey? Pero alam mo itong verse na 'to, this helped me a lot. Sabi ni Lord, "I will strengthen you, I will uphold you, okey? I will help you, don't worry." Ah, Alam mo yung 30 minutes na lecture, ang feeling ko ang haba-haba ng panahon. Kailan 'to matatapos? Gano'n yung feeling. Pero alam niyo, sabi ni Lord, "I will strengthen you." Hindi pala importante yung 30 minutes. What I mean, um, yung 30 minutes na yun ang naging foundation na hanggang ngayon tinutulungan ako ni Lord na tumayo ang mga tuhod ko sa mga seminar. Yung kaba, naubos, yung pagtibok ng puso. So alam niyo, fear paralyzes us, no? Fear deceives us. Fear exaggerate things. Kaya makinig tayo talaga sa kanya. Fear not, sabi ni Lord. And I believe na itong Bible verse na 'to, this is applicable not just doon sa lecture ko 'no, but this is applicable in all aspects of our life. Lahat ng angle ng buhay natin, ng pamumuhay natin, applicable 'tong fear not. Kasi natatakot tayo, eh, 'no. Minsan nga ginapangan ako naglilinis kami doon sa probinsya, ginapangan ako ng tuko na ganyang kalaki dito 'pag gano'n. Ay naku po, feeling ko crocodile. Kasi nga fear exaggerate things. So tandaan po natin 'to na kalaban natin ang fear. Bakit? Kasi ang fear, siya yung ayaw ni Lord na i-focus natin 'no. 'Pag finocus natin yung fear, ay naku, doon tayo lang talaga magkakaroon ng attention 'no, malaking attention. So again, yung fear, mararanasan natin 'yan, eh. Minsan meron kang butterfly sa stomach, minsan parang feeling mo nasusuka ka na o kaya minsan lost of appetite ka, may diarrhea, yung iba may constipation, tapos nawawala yung concentration mo, yung poor decision making nandoon, yung panic thinking nandoon, yung memory problems nandoon. Kaya gusto na ni Lord talagang lumapit talaga tayo sa kanya at parati nating alalahanin 'tong verse na 'to. And the moment we started listening, napakalakas ng boses ni Lord na sinasabing, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will uphold you." Okay? Wow! And then pagka alam natin 'to, ang kailangan ni Lord, gusto niya magkaroon ng relationship sa kanya. Kaya alam niyo, and 'pag ito yung ating ginagawa ng madalas, I believe na magiging, sobrang maligaya tayo and we can celebrate 'no. Sabi ko nga yung celebration na
na panagumpayan, no? Na panagumpayan mo yung takot mo and may reward. Alam nyo, hindi yung 2.5 months ang rewards para sa akin, ano, na 2.5 months extra time in lang, daling job. Pero ang reward sa akin, binigyan ako ni Lord ng talino, ng lakas ng loob, ng ideas, ng mga wisdom, no? Na patuloy pa rin akong nagle-lecture hanggang ngayon. Imagine, that experience happened in 1989. Okay? So, 1989, ilang taon na yan? Okay, more than 37, 30, magte-36 years na, 37 years. Okay? So again, itong mga bagay-bagay na to, ito yung mga nakakatuwa na bulay-bulayin natin yung goodness ng Diyos sa atin. Kasi kahit dinaan ka doon sa mahirap na situation na sobrang natakot ka, pero ngayon meron ka ding lakas na galing sa Kanya. Okay? Dahil naranasan mo na kinuha yung righteous hand niya kasama mo, no? Niyakap ka ng tamang aruga, no? Tamang pag-aalaga sa atin. And I believe yung training na yan na naranasan ko, that was a very good investment sa buhay ko. At this experience, I believe na marami, thousands of people ang napagpala dahil napanagumpayan ko yung fear na yun. So I believe na kayo din may mga experiences na ganyan, kalat natin, i-share natin sa ibang tao. Kasi the moment pinapagsabi mo yan, and then God will really multiply the blessing sa atin. But of course, sabi nga, let our light so shine before men that they may see our good works. Pero wait ha, so that we can glorify our Father which is in heaven. Yung mga good works, good experiences natin, yung mga good challenges natin na napanagumpayan natin, these are very, very good. Pero I hope and pray na ito will glorify our Father which is in heaven. Para sa Kanya. Ang lahat ng papuri ay para sa Kanya. Ang lahat ng credit sa Kanya. No? Kasi siya yung nag-strengthen sa atin. Siya yung nag-uphold sa atin. And then, siya yung talagang tumulong. Siya yung nagbigay ng lakas. Siya yung nagbigay ng hininga. Siya yung nagbigay ng lahat-lahat na meron tayo ngayon. So I hope and pray, let's celebrate. No? Kahit nandiyan ng fear, pag napanagumpayan natin yan, wow, successful tayo. And the success is, again, overflowing. No? The moment na isinelebrate natin yan, parati tayong grateful sa pangyayari na hindi maganda pero naging maayos, no? Nakakatakot pero nagtiwala tayo sa Panginoon. Talagang sobrang nakakakaba pero tayo ay nakaranas ng gabay ng Panginoon, ng lakas mula sa Kanya. Celebrate natin to. Kasi the moment isi-celebrate natin, the moment ipagkalat natin, ipamahagi natin, i-share natin sa mga ibang tao din na nawawala ng lakas ng loob, and God will actually be happy kasi dumadami ang magtitiwala sa Kanya. So, Isaiah 41 verse 10 po. Memorize natin to. So, God bless you and have a good day. Thank you so much po, Doc Blessy. So, ayan na nga po, no? Ang bilihin po ay tumataas, ang kalamidad po na nangyayari sa bansa natin, ang gera sa ibang bansa. So, talaga napakarami pong nangyayari, hindi lang dito sa atin, kundi sa buong mundo. Pero ang maganda pong paalala sa atin ng Panginoon ay huwag tayong matakot. Ito na nga po yung fear, ang sinasabi kanina, no? Fear exaggerates things, fear paralyzes us, fear deceives us. Alam ko po marami tayong bagay na kinakatakutan, mga pinangangambahan, like for example nga yung sinabi ni Doc, no, na akala niya hindi niya magagawa yung pag-speak niya, but God grant her wisdom para po magawa yung speaking engagement niya. Kaya ayan po ang paalala sa atin ng Panginoon para sa atin po lahat, ano, fear not, for I am with you. God's grace is sufficient for each and every one of us. Kaya naman mga kaibigan, huwag tayong matakot. Kung kayo pa may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study o di kaya naman gusto niyo po ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel,
email. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Lumipas na ang mga taon nung una kong marinig na si Jesus muling magbabalik. Noon ay tunay sa'kin, di mapigil ang damhin, lalo na pagbalik niya'y malapit na. Palatandaan ng panahon ay nasa lahat na ng dako. Ituon ang mga mata sa kalangitan, ang pagtubos niya ay malapit na. Digmaan, alitan, at mga karahasan laganap sa buong sanlibutan. Ngunit ang karamihan ay nag-aalilangan. Huwag mag-alala, siya ay malapit nang dumating. Palatandaan ng panahon ay nasa lahat ng dako. Ituon ang mga mata sa kalangitan, ang pagtubos niya ay malapit na. Palatandaan ng panahon ay nasa lahat ng dako. Ituon ang mga mata sa kalangitan, ang pagtubos niya ay malapit na. Ituon ang mga mata sa kalangitan, ang pagtubos, ang pagtubos, ang pagtubos niya ay malapit na. Malapit na. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Bago po umakyat sa langit, iniwan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng isang malinaw na misyon, maging kanyang mga saksi sa lahat ng tao. Hindi po niya sinabi na maging saksi lamang sa mga taong katulad niya, sa kanilang sariling lahi o sa mga madaling abutin. Ang utos po ay para sa lahat, anumang lahi, wika, kultura, katayuan sa buhay o paniniwala.
Ang salita pong saksi ay nangangahulugang isang taong nagpapatotoo tungkol sa kanyang nakita, narinig at personal na naranasan. Bilang mga Kristiyano, tayo po itinatawag na ipahayag hindi lamang ang nalalaman natin tungkol kay Jesus, kundi ang ating naranasan sa kanyang biyaya at pagliligtas. Ang mga aklat po ng mga gawa ay kuwento kung paano lumawak ang ebanghelyo mula sa isang maliit na grupo ng mga alagad sa Jerusalem hanggang sa iba't ibang bansa. Ipinapakita po nito na ang puso ng Diyos ay para sa lahat ng tao at ang bawat mananampalataya ay bahagi sa misyong ito. Ngayon po ang atin pong tatalakayin ay pinamagatang The Witness to All. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng mga gawa. Kaibigan, ang aklat ng mga gawa, ito ang nagbibigay ng mga katotohanan kung ano ang nangyari sa iglesia mula noong lisanin ng Panginoon ang sanlibutan na pisikal at pagkatapos ngayon ang Banal na Espiritu ay siyang pumatnubay sa mga anak niya o sa mga nagbibigay ng pabalita na dala ang mabuting balita. Ng ating Panginoon ay pumili ng 12. Subalit ang isa ay hindi nanatili sa 12, pinalitan siya. At ang mga 12 ito ay naging mga lingkod ng Diyos. Ang sabi nga, they turned the world upside down. Subalit kaibigan, ang isang malaking pangyayari pa sa Kristyanismo na noong ang isa sa pinaka-masidhing nag-uusig sa bayan ng Diyos, kaibigan, siya ay naging mabisang hasidlan ng katotohanan at ginamit siya ng Diyos upang siya ang magbigay ng pabalita sa maraming mga tao. Hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa mga Hentil, kundi pa naman sa mga prominenteng mga tao, mga hari sa panahon nang siya ay ginamit ng Diyos, kaibigan, at lumaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang aklat ng gawa, kaibigan, kung ating papansinin, mahigit kalahati sa mga pangyayaring ito ay may kinalaman sa lingkod ng Diyos na si Saulo. At ayon sa ating banal na kasulatan sa mga gawa 13:9, subalit si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay tumitig sa kanya ng mabuti. Kaibigan, si Saulo na tinatawag ding Pablo ay naging apostol ng ating Panginoon. Nanupat sa kanyang karunungan, sa kanyang background, na dati-rati ginagamit upang labanan ng Kristyanismo, ngayon ay ginamit ng Diyos upang siya ngayon ang isa sa prominenteng alagad ng Panginoon na nagbibigay ng mabuting balita sa maraming mga tao. Ang sabi nga ng ating Biblia ay ganito, na noong si Esteban ay naging martir, sa 7:58, ganito ang sabi ng Biblia, siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lunsod at pinagbabato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo, na naging Pablo. Kaya nga, siya ay isang instrumento sa pagkamatay ng unang martir at ang lalaking ito, kaibigan, ay naging masidhing alagad ng ating Panginoon. Ang sabi pa ng ating Biblia ay ganito, itong si Saulo, sa Kapitulo 8, versikulo 1,
Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Yung kanya walang iba kundi si Esteban. Sumang-ayon siya. Kaya nga, ang kanyang ginagawa sa kanyang pakiwari, sa kanyang paniniwala, ito ay nagbibigay ng kaligayahan, ng kasiyahan sa Diyos. Subalit, ang pagpatay sa maraming mga Kristiyano, siyang instrumento, kaibigan, sa halip na noong siya ay dating mamatay tao, dati siyang kalaban ng iglesia, nung tawagin siya ng ating Panginoon, siya ngayon ay naging mabisang sidlan ng katotohanan. Sinasabi ng ating Biblia, kaibigan, noong nakatagpo ang ating Panginoon, ayon sa Kapitulo 9 ng Aklat ng Gawa, ating simulan sa versikulo 1. Samantalang si Saulo na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari, humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya'y makatagpo ng sinumang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit, bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, akong si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lunsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Kaibigan, yun ngayon ang pagkatawag ng lalaking ito mula sa isang lalaking pumapatay sa mga Kristiyano. Siya ngayon ang isang sisidlan ng katotohanan na gagamitin ng ating Panginoon. Sa 7, ang mga taong naglalakbay na kasama niya ay hindi makapagsalita sapagkat naririnig nila ang tinig ngunit walang nakikitang sinuman. Tumindig si Saulo mula sa lupa at pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita, kaya't kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Sa loob ng 3 araw siya'y walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Noon ay may isang alagad sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, tumindig ka at pumunta sa lansangan tinatawag na Tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sa sandaling ito'y nanalangin siya. At nakita niya sa pangitay ng isang lalaki ang pangalan ay Ananias na pumapasok at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang muli siyang tanggapin ang kanyang paningin. Kaya nga kaibigan, ito ngayon ang pangyayari sa kanyang buhay. Nung una, si Ananias ay tumatanggi. Subalit, ang Diyos ay ginamit siya para yung lingkod ng Diyos na wala ng paningin ay magkakaroon ng paningin. Kaya ang sabi sa atin, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa lahat ng mga hentil at ng mga hari at mga anak ni Israel. Kaibigan, pinili ng Diyos ang isang persecutor at binago ng Panginoon at siya'y naging champion na isang witness o saksi ng Panginoon sa katotohanan. Kaibigan, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, Paul will be a chosen witness.
Si Pablo ay pinili ng Diyos. Dati siyang persecutor, ngayon siya ang nagdadala ng pabalita sa maraming mga tao. At sa kanyang pagkapili, kaibigan, naging maliwanag sa kanyang isipan kung ano ang kanyang magiging karanasan samantalang siya ay isang lingkod ng ating Panginoon. Ito yung kanyang isang karanasan, kaibigan, na sinasabi ng ating Biblia. Dati-dati siya ang naguutos na batuin ang mga Kristiyano, ipabilanggo o kaya patayin. Ngayon, sa halip na siya ang nagiging nagbibigay ng ganong klaseng kalagayan, siya ngayon ang nagiging biktima, kaibigan. Ano sabi sa 2 Korinto 11:23 hanggang 27? Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng 1. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko. 1 araw at 1 gabi ako'y nasa laot. Iyong pansinin, kaibigan, sabi, minsan akong pinagbabato. Noong pinagbabato si Esteban hanggang sa mamatay, siyang nagbigay ng go signal, kaibigan. Pero ngayon, siya ang binabato. Na madalas na paglalakbay nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hentil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Sa pagpapagal at hirap sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Kaya nga, yung kanyang pagkasabing ganon sa kanyang karanasan, tila baga sukdulan na bilang isang witness ng Panginoon ang kanyang mahirap na karanasan. Kaya nga, kaibigan, ang sabi pa na siya ay naging instrumento noong batuhin si Esteban, ngayon siya ang binabato. At kanyang dinadala ang pabalita tungkol sa ating Panginoon na nabayubay sa krus. Ang sabi sa 1 Korinto 2:2, sapagkat aking pinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Itong yung kanyang pabalita, nakasentro sa ating Panginoong Jesus. Nung tawagin ng Panginoon siya'y tumugon, kaibigan. Kaya ngayon, si Pablo na isang saksi ng ating Panginoon, nagdurusa ngayon alang-alang sa kanyang paniniwala sa ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, Paul would witness to Gentiles and government. Anong sabi, kaibigan, sa 9, versikulo 15, ganito ang ating mababasa. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga hentil at ang mga hari at ng mga anak ni Israel. Kaya si Apostol Pablo, tinagurian siyang witness for all. Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pa naman pati sa mga hentil at sa mga pinuno, siya ang nagdadala ng pabalita para sa ating Panginoon. Kaibigan, yung kanyang naging mga karanasan na noong siya ay naghihirap, bali wala sa kanya ang paghihirap na yon. Ang sabi pa nga sa aklat ng mga gawa, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Kaya nga ang sinasabi niya sa ibang bahagi
ng banal na kasulatan. Para sa kanya ang kamatayan nangangulugan, ito ay isang gain. At maging sa kanya ngayong pamumuhay na bilang alagad ng ating Panginoon, ito ay isang pagpapala sa kanya. Para sa kanya, to live is Christ. At ang sabi niya sa ibang bahagi ng Biblia, ako'y napakong kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaibigan, yan ang alagad ng ating Panginoon. Nanapat sa kanyang pamumuhay sa araw-araw, kanyang binabanggit, kaibigan, ang sinasabing si Kristo na pinako sa krus, namatay, subalit muling nabuhay, at ito yung laman ng kanyang preaching o pangangaral sa iba. Katunayan sa mga aklat sa Bagong Tipan na 27, ang lahat ng mga aklat sa Bagong Tipan, 14 sa mga ito ang sumulat si Apostol Pablo. Nanapat kanyang pinasimulan, kaibigan, ang pagsulat sa Roma. Pagkatapos kanyang sinulat, kaibigan, ang uno at pangalawang sulat niya sa taga-Korinto. At pagkatapos kanyang sinulat yung aklat ng Galacia. Kanyang sinulat ang aklat ng Epeso, yung Pilipos, yung Kolosas, kaibigan. At pagkatapos yung una at pangalawang Timoteo. At pagkatapos kanyang sinulat din, kaibigan, yung una at pangalawang aklat na sulat sa taga-Thessalonica. Kanyang sinulat yung address kay Pilimon, kay Tito, kaibigan, at siya rin ang sumulat ng aklat ng Hebreo, kaibigan. At ang laman ng kanyang sulat ay yung justification by faith. Yung sinasabing ikaw ay maging ganap, matuwid sa harap ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo na sa pananampalataya. Kaibigan, ang kanyang theme sa kanyang pagsulat, na ang mga sulat na ito ay pinapadala sa mga iglesia, na bagamat hindi siya presente sa physical sa mga iglesyang ito, kaibigan, sapagkat madalas siya nabibilanggo. Kaibigan, pagka binasa ngayon ang kanyang mga sulat, ang mga ito ang nagpapatibay sa pananampalataya ng mga kapatid sa iba't ibang lugar, kaibigan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia sa 9:15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y kasangkapang pinili ko. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Ananias, sapagkat nangangamba si Ananias, sapagkat alam niya si Pablo ay isang lalaki na inuusig ang mga mananampalataya sa maraming mga lugar. Ngayon ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sapagkat akin siyang piniling isidlan upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ni Israel. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. At ang lalaking ito, wala siya ngayong takot na kanyang sabihin ang katotohanan. Siya naging saksi kay Felix, kay Festus, ayon sa aklat ng Gawa, Kapitulo 24 at 25, na kung papaano siya ngayon ay nagbigay ng ulat at ng babala sa mga haring ito. Hindi masabi na mga taong ito na sila'y nanungkulan sa gobyerno na hindi alam ang katotohanan. Kaibigan, ang ating Panginoon ay hindi namimili ng mga tao na may kinalaman sa kaligtasan. Kapag ang isang tao ay nahatulan dahilan sa kung ano ang kanyang naging buhay, kaibigan, wala siya ngayong maaring masabi, hindi ko alam yan. Kaya nga, ang lalaking ito na si Saulo, naging Pablo, ay pinili ng Panginoon upang siya maging saksi sa iba't ibang mga lugar at gayon din sa iba't ibang mga tao. Meron pang sinasabi ayon sa aklat ng Gawa 25 at 26,
siya ay naging saksi kay Haring Agripa. Nanupat sa kanyang pagsaksi, kaibigan, ito yung sabi ng ating banal na kasulatan sa pangatlong bahagi nito ng ating pag-aaral. Sa Gawa 20, 20 at 31, hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. 22. At ngayon bilang bihag sa Espiritu ay patungo ako sa Jerusalem at hindi nalalaman ng mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapighatian at naghihintay sa akin. 24. Ngunit hindi ko ituturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpapatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. 25. At ngayon, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinapangaralan ng kaharian ay hindi na muling makikita pa ang aking mukha. Kaya ang pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sino man sa inyo, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Kaibigan, yun ang sinabi ng lingkod ng ating Panginoon. At pagkatapos ang sabi pa nga sa 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ng buong kawan. Sa kanila'y nilalang kayo ng Espiritu Santo na mga taga-pangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaibigan, ito yung kanyang sinasabi sa mga kapatid bago siya patayin at bago siya nabilanggo, kaibigan, ay gayon na lamang ang kanyang kapasyahan na ipakita sa mga kapatid. Maging nasa bilangguan siya na kanyang sinasabi na siya ay walang ipinagkait ng anuman. At si Pablo, bagamat siya po ay nabuhay ng gayon na lamang na pinag-uusig, hindi po siya ang nagbago ng sabat ng Panginoon. Hindi po ang mga alagad. Katunayan, sinasabi ng ating Biblia na si Pablo sa Gawa 17:2-3 at si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng 3 sabat ay nangatuwiran sa kanila mula sa mga kasulatan na ipinapaliwanag at pinapatunayan na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay. At sinabi, itong Jesus na aking pinangangaral sa inyo ay siya ang Kristo. Kaya nga, mahal na kapatid at mga kaibigan, ang lingkod ng Diyos na ito, Paul, the witness to all, hindi siya ngayon nangimi na kanyang sabihin ang katotohanan. At sa katapusan ng kanyang buhay, kaibigan, samantalang siya'y nagpunta sa Roma, nabilanggo siya doon, naging witness siya sa emperor ng Rome. Subalit, ayon sa kasaysayan, sa panahon ni Emperor Nero, si Paul ay pinugutan ng ulo. Subalit, kaibigan, napakaganda ang kanyang binabanggit. Ang wika niya nung sumulat siya kay Timoteo, I have fought the good fight of faith, ang sabi niya. Siyang wika ay naging isang alagad ng Panginoon. I have fought the good fight. Ang sabi sa 2 Timoteo 4, ito yung sulat niya kay Timoteo 7
at 8. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon, tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahayag sa kanyang pagkapakita. Ang sabi niya, I have fought a good fight. Si Apostol Pablo na sumulat ng 14 na maklat sa Biblia, ginamit siya ng ating Panginoon upang siya'y isang mabisang sidlan ng katotohanan. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin, kaibigan, ang sinasabi ng ating Panginoon sa Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Marami pong salamat sa inyong lingkod na inyong ginamit. Salamat po o Diyos, meron kaming Panginoon na nabayubay sa krus upang kami ay iligtas sa kasalanan. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabay po ninyo kay Apostol Pablo na isang mabisang sidlan ng katotohanan. Dakilan Diyos kung paano ginamit ang inyong lingkod na ito. Gamitin po ang bawat sa amin, ipagkalawang pabalita ng kaligtasan sa maraming mga tao. Tulungan po kami, Panginoon, maipahayag namin ang aming Panginoong Jesus na nabayubay sa krus na matay, muling nabuhay. Siya'y nagpunta sa langit, subalit siya'y muling darating. Pagpalain po ang bawat sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Ang misyon po ng Iglesia ay hindi natatapos sa loob ng gusali ng simbahan. Tinatawag po tayo ni Jesus upang maging kanyang mga saksi sa ating tahanan, komunidad, bansa at hanggang sa dulo ng mundo. Ang pagiging saksi po ay hindi lamang pagsasalita tungkol kay Kristo. Ito ay pamumuhay na nagpapakita ng kanyang pag-ibig, biyaya at katotohanan. Sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo, ang bawat mananampalataya ay maaaring maging instrumento upang dalhin ang iba kay Jesus. Hindi lahat po ay tatawaging mangaral sa malaking pulpito, ngunit lahat ng tinatawag na maging saksi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Habang po tayo ay tapat na nagpapatotoo, ang Diyos ang siya mismong kumikilos sa puso ng mga tao. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman nagnanais po kayo na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, muli po maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa,
Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.